Kumusta po kayo, mga kaibigan, mga kapatid? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Welcome ko po kayo dito sa Comment on Air. Ito po ay sarili kong channel. Walang kinalaman ang sino paman. Ano man pong mapapanood nyo dito, maririnig nyo sa akin, yan po ay sarili kong pagpapasya. Kayo po ay malayang makapagbibigay komentaryo sa mga isyu na aking tinatalakay. Kung mari po sana, kung anong isyu, yun po ang bigyan natin ng komentaryo para naman po maliwanagan at maunawaan ng mga nanunood. Hindi sila mailigaw. Kung ano po sana ang isyu, yan po ang inyong komentaryohan. Katulad po ng isyong tatalakayin ko ngayon. Continuation po ito ng isyo na kung sino ang katuparan na Antikristo na mababasa po sa Aklat Katoliko na yan nga po ang Pasyon Kandaba. Na ito naman po ay pinangangatwiranan ng mga depinsor Katoliko po. Lalong-lalo na po itong si Wendell Talibong. Na para sa kanya, ang katuparan raw ng Antikristo ay si kapatid na Felix Manalo at ang Iglesia ni Cristo. Yan po ang kanyang pagkaunawa sa Antikristong binabanggit sa Aklat ng Katoliko na yan nga po ang Pasyon Kandaba. Na ang sumulat po yan, Paring Aniceto de la Merced. Ito po ay halos pang-apat na ata ito na pagkukomentaryo ko po sa mga pangangatwiran ni Mr. Wendell Talibong na pinararatangan niya ng Antikristo raw ay kapatid na Felix Manalo at ang Iglesia ni Cristo. Ako nga raw po. At nagbasa pa siya ng Biblia. Subalit, hindi niya masagot-sagot ang mga rebuttal ko sa kanyang pangangatwiran na si kapatid na Manalo hindi naman nag-utos na magkintal sa noot kanang kamay. Kasi po, sa Pasyon Kandaba, mababasa natin na ang Antikristo raw ay mag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay. Sukat anyang pagkakilanlanan na sila nga'y kampung tunay nitong Antikristong hunghan. Yan po ang mababasa natin. Pero si Wendell Talibong sa pasimula, para pangatwiranan niya at ipagbintang kay kapatid na Felix Manalo, kunwari pa nagbasa ng Biblia na ang Antikristo raw sa Biblia ay si kapatid na Manalo at ang Iglesia ni Cristo. Wala sa sarili si Wendell Talibong. Napakalinaw po sa Pasyon Kandaba na yung Antikristo mag-uutos magkintal sa noot kanang kamay. Ang tanong, Wendell Talibong, nag-utos ba si kapatid na Manalo na magkintal sa noot kanang kamay? Kami bang mga Iglesia ni Cristo nagkikintal sa noot kanang kamay? At saka ang isa pa, sinabi ko na nakabaliktaran ang paratang ni Wendell Talibong. Bakit? Sa Biblia po, mababasa ninyo, nagsugo ang Diyos para ibalita ang tungkol dyan sa nakasulat sa Pasyon Kandaba, kung sino ang Antikristo dyan. Si kapatid na Manalo, may hula na yun ay ipangangaral niya kung sino yung mga taong yun at talagang si kapatid na Manalo, diretsa, walang takot na sinabi na ang katuparan niyan ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ay mababasa natin sa Apokalipsis 14:9. Yan po ang kahalalan, ang hula tungkol kay kapatid na Felix Manalo. Nakabaliktaran po sa sinasabi ni Wendell Talibong. Sa Biblia raw, si kapatid na Manalo ang Antikristo. Ay baliktad po yon. Si kapatid na Manalo, sinugo ng Diyos na ipangaral na ang katuparan ay ang Katoliko. Bakit? Sapagkat ang nag-utos na magkintal sa noot kanang kamay, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hanggang ngayon po ay hindi nasasagot ni Wendell Talibong yan. Ang sabi ko sa kanya, tutulan mo ang sinasabi kong katuparan ng hula na kapatid na Felix Manalo. Hindi niya matutulan. Tahimik na tahimik.
eh talaga naman pong walang makatutol niyan. Kasi sino bang ituturo mo na nangaral na magkintal sa nuot kanang kamay na Antikristo? Walang iba, si kapatid na Manalo eh. 14:9 po ng Apokalipsis, ang pangatlong anghel na binabanggit dyan, na sumisigawan niya ng malakas na tinig na ang sino man niyang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo at kanang kamay, sila anya'y parurusahan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Sa pag-aantandaan nila ng Santa Cruz, kasi utos nga po yan na ano man ang gagawin raw ng Katoliko, kailangan sa umpisa ay mag-antanda ng Santa Cruz. At ang pag-aantanda raw ng Santa Cruz, mababasa nyo yan sa Aral Katoliko na sinulat ng pari si Enrique Demon, na ang paggawaan niya ng Santa Cruz ay ang pag-aantanda ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Yan po ang ipinangaral ng kapatid na Manalo. Ang kasunod po ng hulang yan, paghuhukom na. Wala na pong susunod pang mangangaral o sugo ng Diyos. Kasi kapatid na Manalo, katuparan ng huling sugo. Yan po ang hinahantay ko. Ribatali ni Wendell Talibong. O di kaya, kayong mga dipensor Katoliko, sagutin po ninyo yan. Patunayan nyo hindi si kapatid na Manalo. Sa pagtutol ninyo, tuturo kayo dyan kung sino. Lalo na yung ambog na mayabang na pinagmamalaki ninyo na mga pikit matang sumusunod kay Talibong. Si Pick Busted, si Burnok, hindi makapagpakita ng muka na wala na atang matalakay, binabalik yung mga una. Busted na siya doon eh. Malaya po kayo na ribatali nyo. Katulad ngayon, ang papaksayin natin yan din. Ito po, pakinggan ninyo. Okay, balikan natin si Sinita sa kanyang pamumulot sa Pasyon Candaba, mga kapatid. Nababasa po sa Pasyon, na sinulat ng isang pare, si Anisito de la Merced, na ang pag-antanda sa nuot kanang kamay, yan ay utos ng Antikristo. So ang pag-antanda, ibig sabihin, yung sign of the cross. Pero, pakinggan natin ang kaniyang ministro, mga kapatid, kung sa binasa dito sa Pasyong Candaba, nakasulat ba ang pag-antanda? Ano ang English ang pang-antanda? Sign of the cross. Pakinggan natin si Arnel Tumanan. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Umusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po, baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Okay, mga kapatid, napansin nyo ba? Magkintal sa noo. Dinagdagan lang niya. Mag-antanda. Lahat bang pagkintal, pag-antanda na, batay sa nakasulat, magkintal sa noo o kanang kamay. Ibig sabihin, batay sa nakasulat, pero naintindihan naman natin dahil sabi niya, ano kaya ang ibig sabihin nun? Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Umusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po, baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na
ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? No. Ang sarap pakinggan, ano? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung binasa nila mga kapatid, inaamin niya, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin, ngunit sila ang nag-interpret. Tingnan niyo ang nakasulat. Di po ba nakasulat magkintal sa noo o kanang kamay? Ano po yun sa English? Or, forehead or right hand. Ibig sabihin, kahit saan nito, pwede sa noo, pwedeng sa right hand. Pero tanong, binanggit ba sa aklat na ito na iyon ay ang pangtanda? Dinagdagan lang nila. Sa ang pagtanda ba, ang ginagamit ba o, or, hindi, at, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O. Hindi lang sa noo, sa dibdib pa. Pero, iginiit nila dahil may salitang kintal ang nakasulat sa noo o, or, kanang kamay. So, mali ang interpretasyon nila dahil walang mabasa dito. O ayan po. Hindi malaman ni Wendell Talibong kung paano niya pangangatwiranan. Kailangan daw at or o. Kahit anong gamitin mo, Wendell Talibong, nandoon pa rin yung kanang kamay at sa noo. Hindi raw naiintindihan ni Ka Arnel ang binabasa. Alin naman doon ang hindi maintindihan? Magkikintal sa noot kanang kamay at binabago raw yung yung nakasulat. Kasi raw sinasabi raw ng mga ministro o ni Ka Arnel Tumana na magaan tanda. Hindi naman raw nakasulat yung magaan tanda. Talibong, pakinggan mo ito Unang-una, patunayan mo na muna na si kapatid na Manalo nga ang naiutos niyan. Kasi sayang lang yung mga sagot mo yan napakababaw niyan Ang payo ko sa iyo, yung hamon ko sa iyo, tutulan mo yung Apokalipsis 14:9, yung ikatlong anghel. Tutulan mo yon, sabihin mong mali ako, mali kami na sampalatayanan namin na si kapatid na Manalo ang katuparan nun. Yun muna. Pagkatapos, ipakita mo na nasa Iglesia ni Cristo nga yung mga palatandaan na binanggit sa Pasyon Kandaba. Ang mga ikakikilala na mababasa sa Pasyon ng Antikristo, mag-uutos magkintal sa noot kanang kamay, maghangaral ng milagro na hindi naman totoo. O di ba, turo mo yan na nakita mo si Birrie Maria nagmilagro sa iyo? O ayan na nga, mayroon ka na naman video Pinakita mo yung naaksidente kayo, na may sugat ka pa, may tali ka pa, maga pa yung mata mo, pati yung anak mo sa ospital. Gusto mong bigyan tindi yung nagmilagro sa iyo. Sasagutin ko yan, Mr. Talibong. Huwag mong i-delete Nakita ko na yung cover Alam ko, patutunayan mong nagmilagro sa iyo. Bueno, ayan, isa yan sa aral. At ang aral ay mali-mali. Ang aral ay labag sa aral ng Diyos. Yan palatandaan pa yan ng Antikristo. At ano pa? Magpapakilalang Mesiyas. Magpapakilalang Kristo. Natupad yan sa pare. Parurusahan ng kamatayan ang hindi tatanggap ng Antikristo yung Mesiyas. Ibig sabihin, ang hindi tatanggapin ng aral ng Katoliko, parusang kamatay-matay. Nasa history yan Yung Inquisition itinatag yun ng mga pare para doon litisin yung mga erehe, kung tawagin erehe, na hindi talaga naniniwala sa kanilang doktrina. Doon hinatulan nila ng kamatayan. History of Western Europe, napakaraming history of Babylon, napakaraming history na talagang terrible ang kalupitan ng relihiyon na yan. Panahon ng Edad Media, talagang ang kalupitan ng relihiyong Katoliko ay grabe. Talagang yung mga hindi naniniwala sa kanya, yung mga protestante, at saka yung mga hindi naniniwala sa doktrina nila, erehe, talagang hinatulan nila ng kamatayan.
lilitisin nila, pagkatapos ipapasa sa gobyerno para patayin. Para maging legal yung kanyang pagpatay, ipinapasa yan sa estado, sa gobyerno. Ang gobyerno noon sunod-sunuran sa Katoliko. Kasi ang pinakahari sa kanila yung Papa sa Roma. Sinasabi nga sa pasyon pa na papatayin na niya lahat ng tao, parang siya ang maghari sa buong mundo. Yun, yung Papa sa Roma. Talagang naghari yan sa buong mundo. Patapos papatayin yung mga taong hindi naniniwala sa kanya. Nasa Pasyon Kandaba yan. Kayo pong mga Dipensor Katoliko, hindi lang ikaw Talibong, patunayan nyo na yan ay makikita sa Iglesia ni Cristo. Para ho malinawan na ng mga Katoliko. Kayo po, lalo na po kayo na mga nauto na ni Wendell Talibong na napasubo na dyan. Hilingin po ninyo yan. Huwag tayong pumayag na paluloko tayo sa sarili natin. Sa napakasama na pong magagawa natin ang lukuhin natin ang ating sarili. Yan pong paniwalaan nyo si Wendell Talibong sa binabago raw, hindi raw naunawa ng mga ministro namin ang nakasulat. Kasi raw at saka raw dinaragdagan yung nakasulat. ang dinadagdag raw ay yung magaan tanda. Hindi naman raw nakasulat yung magaan tanda. Ang nakasulat raw, magkintal sa nuot ka ng kamay. Hindi naman raw magaan tanda. Kaya pag naragdag, panlilingnan. Yan ang sabi ni Wendell Talibong. Wendell Talibong, alam mo, sana bago ka nagpresentang Dipensor Katolika, bago ka nagsisigaw sa YouTube na Dipensor Katoliko ka, dapat nagsiyasat kang maigi. Bago ka sana nagsasalita sa YouTube, pag-aralan mo maigi yung sinasabi mo kung tama ka o totoo. Kasi nakakaya naman sa pamilya mo, yung mga anak mo, lalaki yan matutuklasan nila, ikaw pala mayabang lang, hambog. Pati yung asawa mo nagagamit mo sana nag-aaral kang maigi. Alam mo, Wendell Talibong, iyang salitang kintal, salitang magkintal, yung pari ang gumamit niyan. Salitang magkintal. Sa Biblia, wala iyang magkintal na yan, kundi tatatakan. Ayan. Sa Bibliang Katoliko, itong Biblia ni Abriol, tatatakan, patatatakan. Yun, hindi po magantanda o magkintal. Tatatakan. At yung mga hindi niya maniniwala, maliit at malaki, pagtatatakan. Ayan. Kaya kailangan, Wendell Talibong, pag-aralan mong maigi bago ka magpresenta bago ka magsisigaw dyan na tagapagtanggol ka ng Katoliko at para bang nagtuturo ka na well-versed ka sa Katoliko, nagtuturo ka pa ng di umano Biblia, Worldwide Bible Exposition, Bible, pag-aaral nyo sa Biblia, bago sana magsuri kang maigi. Ayan. Ngayon, eto Wendell Talibong babasa ko sa iyo ng mga aklat Katoliko. Pakinggan nyo po ito mga Katoliko. Ang totoo ni Wendell Talibong, hindi naman raw mababasa sa Pasyon Kandaba yung pag-aantanda na mag-aantanda, kundi anong sabi niya, magkintal daw. Kaya hindi raw naunawaan ni Ka Arnel Tumanan, yung aming ministro, yung binabasa. Yan binanggit pa niya yan Ang hindi naunawaan ni Ka Arnel, yung Latin. Yung Latin. Pabiro lang yun. Masarap pa niyang pakinggan Pero naunawaan mo ba niya? Ayan, yung mga Dipensor Katoliko, lahat ba yan naunawaan yung Latin na yon? Mababaw yung para kang bata hindi nyo naunawaan ang nakasulat. Yun ang pabirong sinasabi ni Ka Arnel Tumanan. Pero yung mag-utos magkintal sa nuot ka ng kamay, kahit naman siguro grade 6 lang na Katoliko, maintindihan yan Ikaw lang naman nagyayabang na nag-aral kang maging dipensor, pero linoloko mo lang ang Katoliko. Katulad yan, sasabihin mo na dinayaan niya kasi dinagdag yung mag-aantanda. Ang nakasultan niya magkintad. Wala yung nag-aantanda. Babasa ko sa iyo. Itong aklat na ito, aklat Katoliko ito. Wendell Talibong ito. Pakinggan mo ang aklat na ito, How to Explain What You Believe as a Catholic. Ayan. Ang sumulat po nito, Donald
F. Miller. Imprimatur protest, John McCormick. Imprimatur, Joseph Ritter, Archbishop of St. Louis, copyright 1951, Missouri Redemptorist Fathers, 1954. Ayan, Wendell Talibong. Tandaan mo ito sa pahina 22 nitong aklat na ito. Ito po. Bakit ang mga Katoliko ay nagaantanda ng Santa Cruz? Ayan, title pa lamang mayroon ng nagaantanda. Ang tanda ng Santa Cruz ay ang gawa na dito ng isang Katoliko ay nagaantanda ng isang maliit na krus sa kanyang noo, labi at dibdib, o idaiti ang dulo ng kanyang mga daliri, una sa kanyang noo, pagkatapos ay sa kanyang dibdib, pagkatapos sa kanyang kaliwang balikat, at sa kanyang kanan. Anong sabi? Ang tanda raw ng Santa Cruz. Pakinggan mong maigi, Wendell Talibong. O kayo mga Katolikong napasubo na dyan. Ang tanda raw ng Santa Cruz ay ang gawa dito ng isang Katoliko ay nagaantanda ng isang maliit na krus sa kanyang noo. O Wendell Talibong, gusto mo nagaantanda? Ayan aklat Katoliko yan. Paano mo sasabihin nagdaragdag kami? Nagdaragdag ang ministro namin. Nakasulat yan din sa aklat Katoliko nagaantanda. Kasi, alam mo Wendell Talibong, ito, para matuto ka, hindi ako nagyayabang kasi nahalatang halata ka na, medyo kapos. Sabi mo nga, inosente. Binibintangan mo kami, naloko dyan kasi inosente kami. Ay ngayon matalino na kami. Dati talaga inosente kami. O yung mga naniniwala sa'yo, hindi lang inosente. Kung tawagin dyan sa pasyon, mangmang. Yung naniniwala sa inyo, nakalagay doon sa pasyon, mangmang. Wag ko kayong masasaktan sa akin. Ang tawag pa nga, antikristong hunghang yung unghang nandyan na po yan. Gago, tanga, inosente, mangmang. Yan po ang hunghang, ang ibig sabihin yan. Ngayon, hindi ako may sabi niyan, hindi ang ministro namin, hindi si kapatid naman. Yan ang mababasa sa Pasyon Kandaba. Nagaantanda ang mga antikristong hunghan. Ayan, Wendell Talibong. Nililinaw ko po kayo mga Katoliko, lalo na po kayo mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko. Hindi po ako may sabi niyan, nababasa po yan sa Pasyon Kandaba. Yang aklat na yan, kinakanta yan tuwing Kwaresma o tuwing mahal na araw. Kinakanta yan. Sa kayong kumakanta niya, naniniwala sila na pagka ikaw ay nagpapasyon, kumakanta ng pasyon, napapatawad ang kasalanan mo. Ganyan po ang paniniwala ng mga Katoliko. Yan po ay aklat Katoliko. At yung aklat pong yan ay hango yan. Hango yan sa Biblia po Mga nababasa po yan, hinango niya yan sa Biblia. Yung mangangaral ng milagrong hindi totoo. Na ang nasa likod ay demonyo. Nasa Biblia yan. Pagkatapos magpapakilalang siya ang Mesiyas. Nasa Biblia din yan. At pag hindi tumanggap na siya ang Mesiyas, ay parurusahan ng dusang kamatay-matay. Nasa Biblia po yan. Ngayon, Mr. Wendell Talibong, di mayroon nagaantanda. Ayan. Ano pa ang, bukod doon sa pag-aantanda, ano pa ang mababasa mo sa aklat Katoliko na tungkol po dyan sa pagkintal sa noot ka ng kamay? Tutol si Wendell Talibong. Ito po sa aklat ng The External of the Catholic Church. External of the Catholic Church. Babasahin ko po kung sinong sumulat nito. Ayan. The External of the Catholic Church. A handbook of Catholic usage by retired Reverend Monsignor John Sullivan. Completely revised by Reverend John O'Leary, PhD, Nihil Obstat. John Ferns, STD, Censor Librorum, Imprimatur, Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Copyright 1951 by P.G. Kennedy & Sons, New York. Printed in the United States of America. Ito pa po. Ito po. Babasahin ko O sige, sa English muna. The ordinary method of making the sign of the cross
is that which every Catholic learns in early childhood, the putting of the right hand to the forehead. Ayan, Tagalogin natin. Ang pangkaraniwang paraan ng paggawa ng tanda ng krus ay yaong natutuhan ng bawat Katoliko mula sa pagkabata, ang paglalagay ng kanang kamay sa noo. Ayan. Mr. Talibong, doon kanina pag-aantanda. Ngayon dito naman paglalagay. See? Mayroon paglalagay, iba-iba ang paggamit ng mga pare, paglalagay, Kaya kailangan ka talaga. Kasi Mr. Talibong, kung bakit ang ginamit talaga ng pare magkintal, itong paring si De La Merced. Kasi ang ibig sabihin ng magkintal, Wendell Talibong, matanim sa isip ng Katoliko. Magkintal, matanim sa isip na siya ay Katoliko. Kaya sabi sa Aral Katoliko, ang pag-aantandaan niya ng Santa Cruz ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Ang tandaan niya ng Santa Cruz ay siyang ikakikilala ng taong Katoliko. Ayan po. Kaya ang ibig lang sabihin ni ng paring si De La Merced, makintal sa isip mo, Talibong. Makintal sa isip mo na ikaw ay Antikristo. Okay? Si Mr. Talibong, ganun lang yun eh. Kaya yung makintal, magantanda, synonymous yun eh. Pareho ang kahulugan yan eh. Kahit alin gamitin mo yan, nandoon pa rin yung kanang kamay o sa noo. Sabi mo pa eh, kasi anya at or on. Kahit alin gamitin mo ran, nandoon pa rin yung kanang kamay at sa noo. Advice ko sa iyo ito, Mr. Talibong. Pinakamabuti ganito gawin mo. Sumulat ka sa Papa sa Roma na kung pwede baguhin ang tanda ninyo. Ang sabihin mo, Mr. Talibong, gawin na lang po natin ang ang pag-aantanda ng kaliwang kamay, ang unay sa ilong. Ayan, hindi na sa noo. I-suggest mo yan, Mr. Talibong. Baguhin nyo ang tandaan ninyo. Sabihin mo sa Papa o sa mga pare na baguhin natin kasi tumatama sa atin yung Antikristo na sulat sa pasyon na tayo ang tinatamaan ng magkantanda sa nung kamay. Aminin mo na yan, Mr. Talibong Hindi mo maituturo kay kapatid na Manalo yan Aminin mo na yan. Ngayon, para gumanda naman ang pagtingin sa'yo ng mga nauto mo na, nakakahiya ka kasi, iisulat mo sa Papa sa Roma, pakilala ka na ikaw si Wendell Talibong, Minister of Deliverance, nagpapalayas ng masamang espiritu. Dati, lahi ako ng demonyo, pero sinuka ko na yan. May suggestion po ako, kahalili ni Kristo. Kasi si Kristo Diyos kaya gusto kahalili ni Kristo. Kasi Diyos si Kristo Ayaw nung kahalili ng anak ng Diyos. Ayaw sila nun. Gusto kahalili ni Kristo. Kasi Diyos si Kristo Kaya yung Papa sa Roma, kahalili ng Diyos. Ayan. Isulat mo doon, Mr. Talibong, na palitan ho natin ang ating ikakikilala. Sana po ganito na lang. I-suggest nyo. Sa halip na magkintal sa noo kanang kamay, magkintal ng kaliwang kamay sa ilong. O di kaya sa tainga. O di kaya sa labi. Ayan. Kaliwang kamay sa ilong o di kaya sa labi. Maliit na cross sa ilong. Huwag na yung sa noo. At saka palitan mo yung kanang kamay. Kasi, alam mo, Mr. Wendell Talibong, may mga kilala kong Katoliko, kaliwa Pero pag nagko-cross, kanang kamay yan Para matupad yung hula Kanang kamay sila Laging sa noo. Maliit na cross. Ayan. Binasa ko na kanina sa iyo Ayan po mga kaibigan ko, kamag-anak kong Katoliko. Ano po? Di napakalinaw na ngayon na itong si Wendell Talibong ay nagpapanggap lang itong sa bagay okay naman sa Katoliko si Wendell Talibong Kinikilala ng Depensor Katoliko
Parang nga siya parang matindi na yung ano niya eh. Siya ang tinatanong yung mga nag-aaral na worldwide Bible study raw ng Catholics. Worldwide Catholics Bible Study. Siya ang taga-salita ng Bible Study. Ay nako, Wendell Talibong. Kung ito nga lang na pasyon kandama, hindi mo na maintindihan, Biblia pa. Umanda ka at lahat ng mga tinuturo mo ngayon, re-refute ko lahat yan. Kaya maganda sana sa Luneta kasi diretsa matatanong kita eh. Alam ba, katulad nun, ang sabi mo dinagdag yung nagantanda sa kanang kamay. Tatanungin agad kita. Kung mabasa kong nagantanda sa aklat ninyo, talo ka na. Di talo ka na. Kaya ayaw mong personal tayo eh. Pero maski sa online, sumagot ka. Kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin eh. Sinasabi ko lang sa iyo. Ngayon, kayo pong mga Katoliko na napasubo na riyan, huwag kayong pumayag na manatili kayong nagpapaloko. Napakasama po nun, na magpaloko kayo. Kitang-kita naman ha. Hanggang ngayon bilib na bilib pa kayo kawin din Talibong maski alam nyo ng mali-mali yung mga sinasabi. Katulad ngayon, di malinaw ngayon ulitin ko kahit isa doon sa palatandaan ng Antikristong mababasa sa pasyon, hindi mo makikita yung kikapatid na Felix Manalo o sa Iglesia ni Cristo. Isa lang bumanggit ka doon. Isa lang. Pakita mo para at least mayroon ka ng dahilan para si kapatid na Manalo ngayon. Hindi. Baliktad nga si kapatid na Manalo, sinugo, Apokalipsis 14:9. Sino man niyang magkintal sa noot ka ng kamay? Magantanda sa noot ka ng kamay, parurusahan sila araw at gabi. Nangaral siya niyan sa Katoliko. Hindi siya natakot na sabihin yan. Katoliko talaga yan. Kaya ako, yan ang turning point ko Nag-Iglesia ni Cristo ako hindi ko wala pala akong kamalay-malay, Antikristo pala ako. Ganyan kaming mga Iglesia ni Cristo. Isa yan sa pinaka-turning point. Umalis kami diyan para maalis yung tatak naming Antikristo. Antikristong hunghan. Hindi ka ba alis diyan? O kayong mga napasubo na Talibong, hindi ba kayo alis diyan? Mananatili ba kayong Antikristong hunghang? Ayan nyo na si Talibong manatiling hunghang yan. Antikristong hunghang. Pero kayo huwag kayong pumayag nun. Abangan nyo yan. Abangan nyo kung talagang sasagot si Talibong. Yung isa rin na hambog na mayamang yung Bornok na pinagyayabang ninyo na marami niya kayong matutuhan kay Bornok. Napakasama pong matutuhan na ayaw magpakilala ng muka, na nagtuturo na di umunoy magaling siya, bumabatikos ng iba na ayaw naman magpakilala. Masama po yun. Kung mabuting tao yan, magpapakilala. Bakit natatakot magpakilala? Kasi mabubuko siya. Doon sa bago na naman video, inulit yung mga inulit doon na ako raw sinungaling. Sino kayang sinungaling? Yung hindi ka nagpapakilala? Kung totoo ka, bakit hindi ka nagpapakilala ng mukhaan? Di sinungaling ka nga. Ako pa yung sinungaling. Ito harap-harapan kita mo na? Ingit na ingit ka nga siguro sa mukha ko o baka mas magandang lalaki ako sa iyo. Kasi ayaw kong magpakilala Bornok. Ang pangalan mo pa Bornok. Hindi mo malaw kung saan galing na planeta yan Bueno, nababanggit ko lang yan kasi may nakita na naman ako na naman binabanatan yan. At bumanggit pa siya doon, ako raw ay naninira kay Wendell Talibong. Di patunayan mo na yung mga video ko paninira. O ito, patunayan mo Bornok ng mga Katoliko. Gusto kong makapagdagdag ng kaalaman tungkol po sa inyo. Tungkol po dito sa cross. Yan bang cross? Bakit? Saan ba galing yan? Ba't nagkaroon ng cross? Dagdag kaalaman po ito Ito po mababasa ninyo sa aklat ng Katoliko na ang 7 huling wika ng ating mahal na Panginoon. Ito po sulat ni retired Reverend Monsignor Fernando Mempin, DP, Nihilobstat, Jesus Arcillana, Censor Librorum, Imprimatur, Jose Jovellanos, Vicar General Archdiocese of Manila, The Bookmark Incorporated Manila, 1963. Ito po ang tungkol sa cross. Dito po sa page
2 hanggang 3. Ano kaya ang krus? Saan kaya nagbuhat ang krus? Ang krus ay kinatha ng mga tao upang igawad bilang kaparusahan sa mga kriminal, sa mga suwail at palamara. Ang mga taga-Penisya ang siyang unang nag-imbento ng krus bilang parusa sa mga kriminal. Sinubok nila ang pumatay ng tao sa pamamagitan ng sibat. Sinubok nila ang kumukulong langis. Sinubok nila ang paghahagis ng bato. Sinubok nila ang pagsakal, ang panununog. Ngunit, ang lahat ng mga ito ay natuklasang hindi tungpak at kasiya-siya sapagkat mabilis na mamatay ang kriminal. Ang nais ng mga taga-Penisya ay isang paraan na marahan, mabagal, ngunit masaklap at masakit, kaya't inimbento nila ang krus. Ideal ang krus, sapagkat ang krus ay isang paraang mabagal, ngunit masakit at kakilakilabot. Ang karaniwan, ang isang taong ipinako sa krus ay nabubuhay humigit kumulang ng 2 araw o mahigit pa. Ang biktima ay ipinababayaang humihibik at naghihingalo samantalang nadadarang siya ng init ng araw, dinadanas ang hapid at sakit, gutom at uhaw, hanggang tuloy masira ang kanyang mga binti. Hindi lamang ito, ang napapako sa krus ay hubot-hubad. Ayan, hubot-hubad, kaya pala si Kristo nakabahag lang, hubot-hubad. Anong dahilan? Bakit tinuhubaran yung nakapako sa krus? Ito ay nakapagdaragdag sa kahihiyan ng mga kriminal at siya ay nagiging pagkain ng mga libo-libong hayop na nagbubuhat sa impapawid, samantalang naghihintay naman damputin ang mga natitira ng mga maliliit na hayop na gumagalaw sa lupa. Ano pong narinig natin? Ito raw ay para mapahiya. Nakadaragdag daw ito ng kahihiyan sa mga kriminal. O biro mo. Kaya pala ang Panginoon Kristo halos subot-hubad. Kasi yun ang talaga ang paraan ng Penisya. I-display nyo ang nakapako si Kristo sa krus. Sabi niyo si Kristo yun. Nakadisplay sa maraming tao. Tapos dinadasalan nyo. Nakakahiya yun kay Kristo eh. Opo. Kaya sa paghuhukom lagot kayo. Hindi matatanggap ni Kristo yung ginagawa ninyo. Na halos subot-hubad dinidisplay nyo. Doon lang sa pagmisa ng Papa, nakabitin yung Kristo ro na maitim na nakapako sa krus. Ano subot-hubad? Bakit ubad ang pinapako sa krus? Para daw nakadaragdag yun ng kahihiyan. Anong malay nyo kay Kristo? Hindi nahihiya? Walang hiya ba si Kristo? I-display yung nakapako, nakabahag lang. Ano subot-hubad? Lupa. Hindi lamang ito. Ang pagpapako sa krus ay laging idinadaos sa labas ng pintuan ng bayan at sa isang tanyag na puok upang makita ng lahat ng tao at magsilbing isang babala sa mga may masasamang kalooban. Kaya pala si Kristo doon sa parang burol na hayag na nakikita, yung dalawang kriminal sa gitna si Kristo, yung nakapako sila kung na doon sa taas at si Kristo halos subot-hubad. Kaya pala ganon. Kasi yun talagang paraan yun. At nakapagdaragdag ng kahihiyan. Pagkatapos ngayon ganun din ang gagawin nyo. Halos nakabahag si Kristo. I-display nyo sa marami. Tuloy natin. Kaya nga, nang hiramin ang krus ng mga Romano upang maging kaparusahan ng kanilang mga kriminal, malaki ang kanilang pagtitiwala sa bisa ng krus. Ayan. Dahil nga doon, sa mabisang pangpatay sa tao, yan po ay minana na ng Romano. Kaya yan ngayon ang pinakasilya elektrika noong unang siglo sa panahon ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. Pagka ikaw ay nahatulan ng gobyerno Romano, crucify him. Ipako siya sa krus.
Ang Panginoong Jesucristo walang kasalanan. Pero ipako siya sa cross. Sinong may sabi nun? Yung mga antikristo, yung mga katulad ni Talibong, ipako siya sa cross. Yung mga katulad ni Talibong, antikristo eh. Ipako sa cross. Kaya yan po mga kaibigan. Siguro sapat na yan para kayo naman po ang magbigay ng Yan po mga kaibigan ko, kamag-anak kong Katoliko. Yan ay binasa ko po sa inyo sa aklat ng Katoliko para karagdagan po yan na kaalaman na napakasama po ng krus. Napakasama ng krus po. Maging sa, yan po ay sa aklat po ng The External of the Catholic Church, yung pong mababasa yung paglalagay ng kanang kamay. Mababasa nyo pa doon na ang krus ang nagumpisa po yan pagano. Mula yan sa pagano. At ang isa pa, sa Catholic Encyclopedia, Volume 4. Volume 4, anong sabi? Ang krus ay tanda ng taong walang pinag-aralan. Sign of illiterate people. Kaya, napakasama po ng krus. Kasi, talagang masama ang Antikristo. Kaaway ni Kristo. Ngayon, hindi nila alam na darating ang panahon. Matutuklasan na sila Antikristo. Huwad na Kristiyano. Hindi Kristiyano. Kundi ko lang batiin ang ilan po. Ang ilan lang po sa kapatid na madalas pong magsuporta sa ko. Si kapatid na Christopher Corpos. Siya po ay sa lokal ng Casanova, distrito ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Lahat ng kapatid dyan sa lokal ng Casanova. At ang mga kapatid dyan sa Napo, sa Pilipinas, bunga ko po yung lokal ng Napo. Bunga ko po yan noong 1983. Unang-una na po ang ministro nyo, si kapatid na Clemente Estrellado, si Cafrito Ranyosa, si kapatid na Jose Sineta, kapatid na Francisco Brunya, kalihim, si kapatid na Jean Satiada Saplayo, Diakono, si kapatid na Jose Mariscotes, Ignacio Satiada Jr., Rosendo Saplayo, Nixine Soriano, kapatid na Santos Binipayo, kapatid na Rodolfo Quinan Jr., kapatid na Rone Ostonal, kapatid na Erwin Del Monte, kapatid na Nancy Sorino, kapatid na Niciel Saplayo, kapatid na Gina Quinan, sila Alex Sineta, kapatid ko po yan sa Pilipinas, si Saldi, si Tek Sineta, si Saldi, sila Boboy Sineta at si Pati Carpio, dito po ito sa Edmonton. Si Arlene Alpapara, Asarcon, sa Toronto po ito. Si Jane Asarcon Pincel, sa Texas naman to ito. Sa Florida naman, si Chona Borja at saka si Vicente Borja. Si John Borja, si Ruth Borja, si Teresita Borja, si Tony Borja, si Rico Borja, si Gladys Borja, si Chadi Borja, si Marilu Borja, si Gumerciendo Portem sa Pilipinas po yan. Si Hayan Kiking at saka si Josephine ang kanyang asawa. Si Paul McKinney, dito po ito sa Edmonton. Si Paul McKinney. Si Henry Samson Jr. At si Carix Kayanong po ng Targetong Air. Siya po ay mapapakinggan ninyo sa DCME alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Si Josephine Rosagaran, dito po ito sa Edmonton. Si Astor Sineta, si Noemi Sineta at sa kanilang anak, Mark Sineta. Pinsan ko po ito. Nandito rin po ito sa Edmonton. At muli, idaragdag ko po sa Pilipinas, si Harold Padet at saka si Vivian Baloy. Ano po?